Paano kung ang eksaktong araw ng iyong kapanganakan ay isang nakatagong tiket patungo sa buhay na puno ng kasaganaan? Isipin mong matuklasan na ang isang bagay na kasing simple ng iyong birth date ay kaayon pala ng sinaunang karma ng Budismo, handa ng buksan ang enerhiya ng pagiging milyonaryo na hindi mo akalaing taglay mo na. Dito sa Pilipinas, kung saan bawat piso ay kayang magdala ng pangarap at bawat pamilya ay taimtim na nananalangin para sa isang malaking pagbabago, hindi lang ito basta usaping spiritual. Maaari itong maging gabay mo tungo sa tunay na pagyaman. Isa ka ba sa mga pinili, ipinanganak sa mga gintong petsang may pangakong kayamanan? Manatili ka, dahil sa mga susunod na minuto, malalaman mo kung aling mga kaarawan ang may dalang lihim na yaman ng universo, at kung paano mo ito maaaring angkinin bilang isang milyonaryo sa hinaharap. Sa pananaw ng Budismo, walang bagay sa universo ang nangyayari ng basta-basta. Ang eksaktong araw, buwan, at maging ang oras ng iyong kapanganakan ay may dalang karmic na bigat. Nakasaloob dito ang enerhiya ng iyong mga nakaraang buhay, ang potensyal mo sa hinaharap, at ang mga biyayang hindi mo pa nakikita. Para sa maraming Pilipino, lalo na yaong dumaan sa matitinding pagsubok sa pera, madaling isipin na ang kayamanan ay para lang sa mga mapapalad. Pero paano kung hindi ito tungkol sa swerte? Paano kung ang petsa ng iyong kapanganakan ay may nakatagong kodigo para sa kasaganaan na hinihintay lang ang tamang sandali upang magising? Ayon sa mga guro ng Budismo, bawat kaluluwa ay pumapasok sa buhay na ito na may daladalang misyon. May mga araw na nagdadala ng enerhiya ng pamumuno. May iba namang ukol sa paggaling, at ang ilan na bibihira lamang ay may tanda ng pinansyal na kapalaran. Ang mga taong ito ay hindi isinilang na mayaman, ngunit isinilang upang likhain ang kanilang sariling kayamanan. At ngayon, sisimulan natin ang paglalakbay upang tuklasin kung sino sila at kung bakit inilagay sila ng universo sa mundong ito, sa panahong ito. Kung isa ka sa mga ipinanganak sa mga makapangyarihang petsang ito, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Karmic Blueprints, ang mapa ng Budismo tungo sa kasaganaan. Upang maunawaan kung bakit may ilang mga petsa ng kapanganakan na may dalang enerhiya ng pagiging milyonaryo sa hinaharap, kailangan muna nating bumalik. Hindi lang dekada, kundi mga nakaraang buhay. Itinuturo ng Budismo na ang lahat ng ating nararanasan ngayon ay bunga ng karma. Ang enerhiyang nilikha ng ating mga nakaraang gawa, iniisip at intensyon. Ngunit ang karma ay hindi parusa o gantimpala. Isa itong plano, isang espiritual na mapa na nagpapakita kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo patungo. Isipin mong isinilang ka sa isang pamilyang Pilipino kung saan laging kapos ang pera. Maaaring nagtrabaho sa ibang bansa ang iyong mga magulang o kaya'y pinalaki ka ng iyong lola habang si nanay ay may dalawang trabaho. Madaling paniwalaan na ang kayamanan ay malayo sa iyo. Pero ayon sa karunungan ng Budismo, ang panlabas ay anino lamang. Ang tunay na dahilan ay hindi nakikita, enerhiya, pagkaka-align at layunin. At dito nagiging kapanapanabik ang lahat. Naniniwala ang mga mongheng Budista na may ilang mga birth windows o takdang oras ng kapanganakan na umaayon sa tinatawag nilang karma ng paglikha ng kayamanan. Ito ay mga sandali sa kalendaryong kosmiko, kung kailan ang mga isinilang ay may dalang natatanging frequency. Isang uri ng espiritual na magnetismo para sa yaman, impluensya at tagumpay. Hindi dahil mas mataas sila, kundi dahil inihanda sila ng kanilang mga nakaraang buhay para itong pagtatanim sa isang hardin. May mga binhing itinanim ng may pagmamahal at layunin noon pa man, at ngayon, sa buhay na ito, handa na silang mamukadkad. Pero may isang mahalagang paalala. Kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga makapangyarihang petsang ito, hindi ibig sabihin nito na automatiko kang yayaman. Ang totoo, taglay mo ang potensyal. Namana mo ang enerhiyang may puwersa at ang iyong mga desisyon, ang iyong pagkaka-align, at ang iyong kamalayan ang tutukoy
kung ma-activate mo ang wealth karma na ito o hahayaan mong mawala. At para sa maraming Pilipino, ang paggising na ito ay hindi nanggagaling sa mga libro o bangko, kundi sa mga munting gawaing espiritual na ipinamana ng matatanda. Isang pabulong na dasal bago pumasok sa trabaho. Isang kandilang sinindihan tuwing may bagyo. Isang kutob na nagsasabing, may mas malaki pa akong misyon. Kaya bago natin talakayin ang mga petsa, linawin muna natin. Hindi ito pamahiin. Ito ay gawaing enerhiya, pag-unawa sa espiritual na estruktura na humuhubog sa ating kapalaran. Maaaring ang iyong araw ng kapanganakan ang pinaka-nakaliligtaang pinagmumulan ng kasaganaan sa iyong buhay. Numerolohiya ng kapanganakan sa praksis ng Budismo. Ang mga numero ay hindi lang basta numero, sila ay enerhiya. Sa Budismo, lalo na kapag isinama sa silangang numerolohiya, ang araw ng iyong kapanganakan ay hindi lamang itinuturing bilang simpleng petsa, isa itong mensahe, isang frequency, isang vibrasyon. Bawat numero ay may dalang enerhiya at kapag pinagsama sa petsa ng iyong kapanganakan, bumubuo ito ng isang natatanging lagda. Isang espiritual na barcode na nagsasabi ng isang bagay tungkol sa iyong tadhana. Tingnan natin saglit ang mga numero mismo. Sa numerolohiyang may impluwensyang Budista, may mga araw sa isang buwan na may partikular na kaakibat na enerhiya ng buhay. Ang 8, 17, at 26 ay karaniwang konektado sa material na kapangyarihan, pamumuno, at daloy ng pera. Ang 1, 10, 19, at 28 ay may enerhiya ng mga tagapagpasimula, mga taong lumilikha mula sa wala. At ang mga numerong 3, 6, at 9 ay madalas kaugnay ng banal na pagpapala, paglilinis ng karma, at pamana. Pero hindi lang ito tungkol sa araw, may papel din ang buwan ng kapanganakan. Ayon sa mga scholar ng Budismo, may ilang buwan ng buwan na mas malakas ang pagbubukas ng enerhiya para sa karmic release at pagtatayo ng kapalaran. Ang mga isinilang sa panahon ng Vesak, karaniwang nasa buwan ng Mayo, halimbawa ay pinaniniwala ang may likas na swerte at karunungan dahil ito ang panahon ng kapanganakan, kaliwanagan, at pagpanaw ng Buddha. Pati ang taon ng iyong kapanganakan ay may kahulugan. Ang mga ipinanganak sa taon ng dragon o tiger, batay sa Chinese Buddhist lunar calendar ay karaniwang may taglay na matinding enerhiya ng kasaganaan. Ngunit epektibo lamang ito kung sasabayan ng kababaang loob at tamang layunin. At dito nagiging mas kapanapanabik para sa ating mga Pilipino. Karaniwan nating tinitingnan ang kaarawan bilang araw ng selebrasyon. May pansit, cake, at salusalo ng pamilya. Pero sa espiritual na pananaw ng Budismo, ang kaarawan mo ay araw ng muling pagpirma ng iyong espiritual na kontrata. Ito ang tanging araw kung kailan bukas na bukas ang iyong mga enerhiyang pintuan, kung saan ang karma ng iyong pagsilang ay nire-review ng universo. Kaya't inirerekomenda ng maraming monghe na magsagawa ng simpleng ritual tuwing kaarawan, magsindi ng kandila, gumawa ng listahan ng pasasalamat, o bigkasin ang isang Tagalog o Taglish affirmation tulad ng pinanganak ako para sa kasaganaan. Tinatanggap ko ang aking misyon. I was born for abundance. I accept my mission. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang mga petsang konektado sa yaman, hindi ito parang tumaya sa loto. Ang tinutukoy natin ay mga petsang, ayon sa numerolohiya ng Budismo, ay may dalang kodigo para sa daloy ng pera. Ngunit para lamang sa mga handang harapin ang enerhiyang ito ng buong kamalayan at pagkilos. At iyan ang susunod nating tatalakayin. Dahil ang ilan sa inyo na nanonood ng video na ito ay maaaring isinilang sa isang araw na literal na umaawit ng kasaganaan. At matagal mo nang nilalakaran ang mundong ito, hindi mo alam na ang buhay mo ay itinadhana para sa pag-angat. Mga petsa ng kapanganakan ng mga hinaharap na milyonaryo. Ipinanganak ka ba sa panahon ng pinansyal na pagbubukas? Ngayon na nauunawaan mo na ang enerhiya sa likod ng iyong araw ng kapanganakan, oras na para ihayag ang mga sagradong bintana ng panahon.
Mga bihirang yugto sa kalendaryo kung saan nagkakatugma ang karmic energy, numerolohiya, at kosmikong tiyempo upang malikha ang blueprint ng isang hinaharap na milyonaryo. Hindi basta-basta ang mga petsang ito. Ayon sa mga espiritual na kalendaryong may impluensyang Budista at mga numerolohikal na pagbasa, ang mga ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga henerasyon, lalo na sa mga taong mula sa kahirapan, pagsubok, o espiritual na pagsasanay. Patungo sa pinansyal na tagumpay, narito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang petsa. Millionaire Date Window 1. Enero 5 to 12. Ang linggong ito ay may dalang enerhiya ng bagong tagapagsimula. Kadalasang sila ang unang miyembro ng pamilya na nakakawala sa paulit-ulit na kahirapan. Ang numerong 1 mula sa buwan ng Enero ay sumisimbolo sa pamumuno, habang ang ika-5 hanggang ika-12 ay bumabalot sa enerhiya ng pagbabago at responsibilidad. Sa kulturang Pilipino, kadalasan silang tahimik ngunit responsable. Mga batang tumulong magpalaki ng kapatid, nagsakripisyo para sa pamilya, at hindi nila alam na taglay na pala nila ang karmic na tanda ng pinansyal na pagtubos. Millionaire Date Window 2. Abril 20 hasta 27 kaakibat ng enerhiya ng pagsulong. Ang mga isinilang sa panahong ito ay kadalasang dumarating ang tagumpay ng may pagkaantala. Walang dumadating ng madali, ngunit kapag bumuhos na ang biyaya, hindi na ito mapipigilan. Ang yugtong ito ay konektado sa panahon ng muling pagsilang sa Budismo pagkatapos ng Lunar New Year. Maraming OFWs, maliliit na negosyante, at maging mga guro na isinilang sa panahong ito ang may malakas na enerhiya ng Jupiter, ang planeta ng paglawak, yaman, at karunungan. Millionaire Date Window 3. Agosto 1 hanggang 8. Ito ang tinatawag na Lionsgate Window. Isang kilalang portal sa maraming tradisyong espiritual, kabilang ang Budismo at kosmikong ugnayan. Ang mga isinilang dito ay may likas na magnetismo. Nakakakaakit sila ng oportunidad, gabay, at yaman, kahit minsan ay hindi nila ito napapansin. Sa Pilipinas, sila ang mga taong nagsimula sa wala, pero biglang umaangat sa pamamagitan ng swerte, pananampalataya, at tibay ng loob. Ngunit hindi ito basta swerte. Ito'y kosmikong tiyempo na tumutugon sa mga karmic na binhi. Millionaire Date Window 4. Nobyembre, 22 hanggang 29. Tinatawag silang mga banal na muling tagapagtayo. Karaniwan silang humaharap sa matinding emosyonal o pinansyal na hirap sa kabataan, pagkawala, pagtataksil, pagkakautang. Ngunit isinilang sila na may espiritual na kodigo upang gawing kayamanan ang kanilang mga sugat. Ang kanilang yaman ay hindi lamang sa piso kundi sa pamana. Sila ang mga taong bumubuo ng mga negosyong pampamilya, tumutulong sa buong barangay, o nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanilang kwento. Siyempre, ito'y ilan lamang sa mga pinakasinaliksik na date windows. Marami pang iba. Kabilang na ang mga petsang may ugnay sa mga kaganapang lunar ng Budismo o mga solar eclipse. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay kamalayan. Kung ang kapanganakan mo ay tumapat sa isa sa mga sagradong panahong ito, hindi ibig sabihin na mas mataas ka kaysa sa iba. Pero ikaw ay tinawag. Tinawag upang pagtuunan ng pansin ang iyong enerhiya, iyong direksyon, at ang layunin ng iyong kaluluwa. At ito ang katotohanang madalas na hindi napapansin ng marami. Hindi sapat ang ipanganak na may swerte. Dapat mong itaguyod ang iyong misyon ng may layunin. At kaya sa susunod na bahagi, ibabahagi natin ang mga totoong kwento ng mga Pilipino, mga isinilang sa mga petsang ito, dumaan sa kahirapan o pagsubok. At dahan-dahang, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkaka-align, ay tinahak ang daan patungo sa kasaganahang isinulat na sa kanilang espiritual na DNA mga kwentong Pilipino, mula baryo hanggang milyones. Ipinanganak nga sila sa tamang petsa, pero doon palang nagsimula ang lahat. Dalhin natin ito ng mas malapit sa ating puso. Dahil bagamat ang Budismo ang nagbibigay ng balangkas, ang mga tunay na kwento, mula sa mga totoong Pilipino,
ang siyang nagbibigay buhay sa mensaheng ito. Lahat ng taong kikilalanin mo ngayon ay isinilang sa isa sa mga sagradong bintana ng kapanganakan na ating tinalakay. Ngunit hindi nila alam na taglay na nila ang enerhiya ng pagiging milyonaryo. Sa katunayan, ang simula ng kanilang buhay ay malayo sa kayamanan. Rosalinda, ipinanganak noong Enero 7. Ang tagapagtaguyod mula Bukidnon. Lumaki si Rosalinda sa isang liblib na bayan sa Bukidnon. Pumanaw ang kanyang ama noong siya'y 9 na taong gulang at sa edad na 14, nagtitinda na siya ng gulay kasama ang kanyang lola para lang may pambili ng bigas. Tumigil siya sa pag-aaral, naging katulong at kalaunan ay OFW sa Kuwait. Ngunit may nagbago sa kanyang ika-33 kaarawan. Isang kapwa kasambahay ang nagpakilala sa kanya ng Buddhist meditation at journaling. Araw-araw bago magtrabaho, nagsusulat si Rosalinda ng mga affirmation. Nakatakda akong umangat, hindi ako isinilang para sa paghihirap. Makalipas ang 3 taon, umuwi siya sa Pilipinas at nagtayo ng maliit na sari-sari store gamit lang ang 8,000 piso. Ngayon, ang tindahang yon ay lumago na bilang multi-branch grocery sa Malaybalay. May 12 empleyado na siya at tuwing Enero 7, nagsisindi pa rin siya ng kandila bilang pasasalamat sa araw ng kanyang kapanganakan. Marvin, ipinanganak noong Abril 23, ang mekanikong nakaakit ng milyon. Ipinanganak si Marvin sa Tondo, Maynila. Natutong mag-ayos ng tricycle sa edad na 11 at tumigil sa pag-aaral para tumulong sa pamilya. Wala siyang paniniwala sa relihiyon o espiritualidad. Madalas niyang sabi, pera lang ang mahalaga. Pero isang araw, habang inaayos ang delivery van, may nakita siyang maliit na nakatiklop na prayer card sa ilalim ng upuan. May Buddhist mantra ito at sulat. Ipinanganak kang may kasaganaan. Banggitin ito. Angkinin ito. May petsa ito. Abril 23. Tinuring ito ni Marvin na tanda. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa Buddhist teachings tungkol sa wealth karma, nag-sideline sa pag-aayos ng e-scooters, at kalaunan ay nagtayo ng sariling motor repair shop. Sa loob lang ng 5 taon, lumawak ito at nagbenta na rin ng imported auto parts. At ngayon, may sarili na siyang 2 sasakyan. Aniya, akala ko makina ang inaayos ko. Pero ang totoo, ang kaluluwa ko pala ang ina-align ko. Althea, ipinanganak noong Nobyembre 24. Ang tindera na naging TikTok queen, isinilang si Althea sa isang mahirap na pamilyang Muslim sa Cotabato. Simple lang ang pangarap niya. Bigyan ng bahay na may semento ang kanyang nanay. Isa siya sa mga isinilang sa sagradong panahon ng Nobyembre 22 hanggang 29. Ang karmic window ng mga rebuilders. Ngunit hindi niya ito alam. Noong pandemya, nagsimula siyang magbenta ng ukay-ukay online. Sa kanyang TikTok posts, idinagdag niya ang mga Taglish affirmations. Para sa may pangarap, para sa hustler na may puso. Sa loob ng 1 taon, umabot siya sa 800,000 tagasunod. Ngayon, kumikita na siya ng mahigit 200,000 piso kada buwan sa pamamagitan ng brand deals, affiliate links, at online sales, at katatapos lang niyang ipatayo ang bahay ng kanyang nanay. Nang tanungin kung ano ang nagbago sa buhay niya, ito ang sagot niya. Hindi ako naghintay ng swerte. Nakipagtrabaho ako sa enerhiya. Pinarangalan ko ang araw ng aking kapanganakan. Ito'y hindi mga kwentong pantasya. Ito'y mga tunay na Pilipino. Isinilang sa karmic dates, ginabayan ng pananampalataya, at namuhay na may layunin. At pinatutunayan ng kanilang mga kwento ang isang katotohanan. Ang ipanganak sa makapangyarihang petsa ay isang binhi. Ngunit ang mamuhay ng may kamalayan, layunin, at paniniwala, iyan ang nagpapabunga nito. Sa susunod, ibabahagi natin ang mga ritual at kasanayan na ginagamit ng mga mongheng Budista at mga mulat na Pilipino upang gisingin ang enerhiya ng yaman na matagal nang natutulog sa kanilang kalooban. Dahil ngayon, na alam mong posibleng may biyaya sa iyong araw ng kapanganakan. Panahon na para buksan ito. Mga ritual at gawain
Palakasin ang iyong enerhiya ng kasaganaan. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay pintuan, pero ikaw pa rin ang kailangang magbukas nito. Ang ipanganak sa isang karmic millionaire date ay parang manahin mo ang susi sa isang espiritual na vault. Pero hindi ito kusang magbubukas. Kailangang ikaw mismo ang magpaikot ng susi sa pamamagitan ng ritual, intensyon, at pagkaka-align. Sa Budismo, ang kasaganaan ay hindi hinahabol. Ito'y inaakit. At nagsisimula ang akit sa enerhiyang inilalabas mo sa mga pagkilos mong may kamalayan at sa mga ritual na ginagawa mo araw-araw o panapanahon. Narito ang mga pinakamakapangyarihang ritual ng kasaganaan na pinagsasama ang mga prinsipyong Budista at mga kaugaliang malapit sa kaluluwa ng Pilipino. Ika-isa na ritual ng Candle of Birth Light. Gawin tuwing kaarawan o bagong buwan. Tuwing kaarawan mo, sindihan ng isang puting kandila bago sumikat ang araw. Umupo sa katahimikan ng 5 minuto at banggitin ang affirmasyon na ito. Sa araw ng aking kapanganakan, tinatanggap ko ang kasaganaan. Binubuksan ko ang daan para sa liwanag at yaman. Pagkatapos sumulat ng liham sa iyong hinaharap na sarili, ang bersyon mo na nakamit na ang pinansyal na kalayaan. Tiklupin ito at itago sa iyong pitaka hanggang sa susunod mong kaarawan. Ayon sa mga mongheng Budista, ang ritual na ito ay nag-a-align ng iyong enerhiya sa iyong karmic na misyon. Lalo na kung ipinanganak ka sa panahong may dalang enerhiya ng yaman. Ikalawang altar ng asin at bigas para sa kasaganaan. Ang ritual na ito ay may pinagmulan sa parehong Budismo at katutubong espiritualidad ng Pilipino. Kumuha ng maliit na mangkok at punuin ito ng kalahating bahagi ng asin na buo, rock salt. Magdagdag ng 3 kutsara ng hilaw na bigas. Ilagay sa gitna ang barya na may bilang na 10. Dahati o anumang may 10 bilang simbolo ng bagong simula. Ilagay ang mangkok sa timog silangang kanto ng bahay, ang direksyon ng yaman sa Feng Shui at enerhiyang Budista. Palitan ng asin at bigas kada 30 araw. Huwag itong hayaang maalikabukan. Ang simpleng altar na ito ay hindi lang tumatawag ng kasaganaan. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap. 3 pang-umagang meditasyon ng kasaganaan, 6 na minuto araw-araw. Simulan ang iyong umaga sa maikling meditasyong may visualisasyon. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang sarili mong nakatayo sa palayan. Nakayapak, payapa, napapaligiran ng gintong uhay. Isipin mong ang mga butil ng palay ay nagiging barya at marahang bumabagsak habang ikaw ay nakangiti at bukas ang palad. Banggitin ito ng malakas. Ako ang anak ng walang hanggang kasaganaan. Hindi ko hinahabol ang pera. Inaakit ko ang mga biyaya sa pamamagitan ng alignment. Ulitin ito ng 6 na minuto. Maraming Pilipino ang nagsabing mas magaan ang pakiramdam nila, mas motivated, at tila mas nakaakit ng mga bagong oportunidad matapos gawin ito araw-araw. Ika-4 na Buddhist mantra para sa pag-akit ng kayamanan. Ang pagbigkas ng mantra ay hindi tungkol sa relihiyon. Ito'y tungkol sa vibrasyon. At naniniwala ang mga Budista na ang ilang sagradong tunog ay umaakit ng partikular na enerhiya. Ang pinakamakapangyarihan para sa daloy ng yaman ay Om Vasudhara Svaha. Ito ang mantra ng Bodhisattva ng kasaganaan. Bigkasin ito ng 100 at 8 ulit habang hawak ang isang barya o bato na mahalaga sa iyo. Pagkatapos ay itago ito sa iyong bulsa o ilagay malapit sa iyong kama. Pwede mo rin itong bulungan sa sarili sa mga tensyonadong sandali, tulad ng pagbabayad ng bayarin, paggawa ng mahahalagang desisyon, o job interview. Hindi ito paghingi ng pera. Ito ay pag-align sa daloy ng biyaya. Ika-5 pagbasbas ng pitaka. Tuwing kabilugan ng buwan, kunin ang iyong pitaka at linisin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng dahon ng laurel o hiwa ng kalamansi sa loob ng 24 na oras. Magdagdag ng sulat kamay na affirmation. Ang pitakang ito ay sisidlan ng mga biyaya. Tumatanggap ito ng higit sa ginagasta. Sunugin ang laurel pagkatapos ng ligtas at palaging maglagay ng bagong 20 piso bill sa loob, huwag itong gastusin.
Ito na ngayon ang iyong simbolo ng tuloy-tuloy na kasaganaan. Simple man ang mga ritual na ito, hindi sila maliit. Dahil bawat ritual na ginagawa mo ng may kamalayan ay nagsisilbing tulay mula sa enerhiya ng iyong kapanganakan patungo sa realidad ng iyong hinaharap. At habang mas maraming Pilipino ang naaalaala ito, na ang yaman ay hindi lang kinikita, kundi ini-align din, mas marami ang magigising sa nakatagong kapangyarihan na taglay na nila mula pa sa araw na sila'y isinilang. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga pang-araw-araw na ugali at mindset na tumutulong sa mga ipinanganak sa karmic millionaire dates na manatiling naka-align sa kasaganaan bawat araw ng kanilang buhay. Pang-araw-araw na pagka-align, mga gawi. Para igalang ang iyong karmic na potensyal. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang taglay mo mula kapanganakan, kundi sa mga pinipili mong gawin araw-araw. Maaaring ipinanganak ka sa isa sa mga pinakamakapangyarihang bintana ng enerhiya. Maaaring dala mo ang binhi ng kayamanan mula sa mga nakaraang buhay. Maaaring binibigkas mo ang mga mantra, nagsisindi ng kandila, at bumubuo ng altar. Pero kung ang iyong pang-araw-araw na gawi ay hindi naka-align sa enerhiyang iyon, tatalsik lang ang mga biyaya. Parang ulan sa payong na hindi binuksan. Sa Budismo, ang alignment ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa intensyon, ang mga maliliit, ngunit paulit-ulit na desisyon araw-araw na nagpapanatili sa iyong vibrasyon na mataas, sa iyong puso na malinaw, at sa iyong espiritu na bukas tumanggap. Narito ang 6 na makapangyarihang gawi na ginagawa ng parehong mongheng Budista at mga modernong Pilipinong milyonaryo. Mga taong namumuhay ng may layunin at ginagawang pisikal na kasaganaan ang kanilang espiritual na potensyal. Isang 5 minutong morning declaration. Bago mo i-check ang cellphone, bago ka makipag-usap o magsipilyo man, umupo ng tahimik at sabihin, "Salamat sa araw na ito, gising ako, buhay ako, at handa akong tumanggap ng mga biyayang nakalaan sa akin." Itinatakda nito ang iyong vibrasyon. Tinasabi nito sa universo na ikaw ay bukas, gising, at naka-align, ang unang hakbang para dumaloy ang kasaganaan. Kahit ang mga monghe ay nagsisimula ng araw sa pasasalamat. Para sa atin namang mga Pilipino, ito ang dasal sa umaga. Banal, simple, makapangyarihan. Magkaroon ng blessings ledger, hindi lang gastos listahan. Sa halip na puro gastos lang ang sinusulat mo, maglaan ng notebook kung saan mo itatala lahat ng pumasok, gaano man kaliit. May bumili sa iyong online shop? Isulat mo. May nagregalo ng kape? Isulat mo. May nabenta kang kahit isa lang? Tulat mo. Itinuturo ng Budismo. Anumang kinikilala mo lumalawak. Kung puro lugi ang binibilang mo, sumisikip ang enerhiya mo. Pero kung pinapahalagahan mo ang bawat piso, bawat biyaya, bumubukas ang iyong enerhikong bukid. 3 mag-fast sa pagreklamo, 1 oras araw-araw bilang simula. Pumili ng 1 oras kada araw kung saan bawal kang magreklamo, kahit sa isip lang. Sa Budismo, ang salita ay may vibrasyon. Tuwing sinasabi mong, "Ang hirap ng buhay," pinapalakas mo ang realidad na maaaring hindi na akma sa iyo. Tayong mga Pilipino ay likas na matatag, pero minsan, hindi natin namamalayan na ang ating kwento ay pumipigil sa ating enerhiya. Piliin mong magsimulang magsalita ng bagong kwento. 4 ritual ng pag-uulit. Affirmation. Tuwing gumagastos. Tuwing ilalabas mo ang pera, bibili ng ulam, nagbabayad ng kuryente, o nagbibigay ng pamasahe, bulungin mo. Habang umaalis ito sa aking kamay, may mas higit pang dumarating. Binabago nito ang iyong subconscious. Ginagawang investment ang bawat gastusin. Hindi ka na matatakot sa pera at matututo kang magtiwala sa daloy. Lingguhang wealth reset tuwing linggo o bagong buwan. 1 beses kada linggo, linisin ang iyong pitaka, bilangin ang iyong barya at magtakda ng money intention. Pwede kang magsindi ng insenso o magpahid ng kalamansi water sa kamay para alisin ang lumang enerhiya. Pagkatapos sabihin,
Sa linggong ito, ia-align ko ang aking mga kilos sa kasaganahang para sa akin. Simpleng gawain. Malaking epekto. Ganito igagalang ang mga karmic date sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagka-align. Siyam na kumilos na para bang dumating na ang iyong breakthrough. Ito ang isa sa mga madalas makaligtaang turo sa Budismo at manifestasyon. Mamuhay ka sa vibrasyon ng gusto mong maranasan, hindi ng kulang na nararamdaman mo. Kahit maliit pa ang laman ng bangko mo, magdamit ka ng may respeto. Humarap ka sa mundo ng may pasasalamat. Magsalita ka bilang taong hindi naghihingi, kundi naghahanda. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa pangangailangan, tumutugon ito sa paniniwala. Kaya ang mga isinilang sa karmic wealth dates ay hindi lang masuwerte. Sila ay may pananagutan sa enerhiya na iyon. Tagapangalaga sila ng isang banal na binhi. At sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na gawin na ito, maaaring tumubo ang binhing iyon. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa kanilang pamilya, komunidad, at lahi. At ngayon, habang papalapit na tayo sa huling bahagi ng sagradong mensaheng ito, panahon na para magnilay, para alalahanin, at para angkinin ang biyayang matagal nang nasa loob mo. Konklusyon at panawagan sa pagkilos. Ipinanganak ka para dito, at ngayon, panahon na para tahakin mo ito. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, may bahagi sa iyong espiritu na alam na ang katotohanan. Ang araw ng iyong kapanganakan ay hindi aksidente. Hindi ito basta nagkataon. Ito ay isang kosmikong misyon, ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng panahon, karma, at intensyon. Kahit ikaw ay ipinanganak noong Enero 7 o Nobyembre 24, kahit lumaki ka sa Tondo, Cebu, Davao, o lumaki sa abroad bilang OFW, ang enerhiya ng kasaganaan ay hindi namimili. Ngunit ito ay nangangailangan ng pagkagising. Ngayon, alam mo na ang mga palatandaan, ang mga sagradong petsa, at ang mga ritual upang palakasin ang iyong enerhiya ng kayamanan. Narinig mo na ang mga kwento ng mga kapwa Pilipino, mga ordinaryong tao na ipinanganak na may pambihirang potensyal. Ngunit narito ang huling katotohanang nais ipaalala ng Budismo. Ang mga biyaya ay hindi lang minamana. Ito ay ina-activate. Kahit anong pagsubok ang dinaanan mo, kahit gaano kalalim ang utang, pagdududa, o pagkaantala sa buhay mo, may karapatan kang umangat. Ipinanganak ka sa isang makapangyarihang sandali ng kosmikong panahon. Ngayon na ang panahon para mamuhay ng naayon dito. Sindihan mo ang iyong kandila. Banggitin mo ang iyong afirmasyon. Gawin mo ang iyong ritual. Igalang mo ang iyong petsa ng kapanganakan, hindi lang sa pamamagitan ng cake, kundi ng kamalayan. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa kailaliman ng iyong kaluluwa, huwag mo itong sarilinin. I-comment sa ibaba ang iyong kaarawan, at kung ito ay kabilang sa mga sagradong millionaire windows na ibinahagi natin, ipahayag ito sa mundo. Inaangkin ko ang aking karmic abundance. I-share mo ang video na ito sa isang mahal mo. Baka sila rin ay isinilang para sa kasaganaan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at itap ang notification bell. Dahil hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. May mas marami pa tayong mga sagradong kaalaman at gabay na darating upang tulungan kang maglinis, makaakit, at umangat. Ito ay hindi basta isa pang video. Ito ay isang espiritual na paggising. At ngayon, isang tanong na lang ang natitira. Sasagutin mo ba ito?